Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po Pastor Ramil sa inyong imbitasyon. Ma'am Laarni, maraming salamat po. Salamat po sa inyong hospitality, no? At ah, nung ako po ay minessage po ni Pastor Ramil so nag-prepare po ako ng message. Actually po may mga message ako, 4 na pinagpipilian. At nagtataka ako, bakit ito palaging binabalik ng Panginoon sa akin? Kasi sabi ko, teka, napakasimple naman itong mensahe na ito. Bakit Lord, ito ang alam na nila to eh. Nung ako'y naupo dyan, nakita ko yung inyong theme, no? Fruitfulness in soul winning. Lord, alam ko na, bakit ito ang mensahe na ah, binigay mo sa akin. No? Ah, so, ating pong buksan ang ating Bible sa Jonah chapter 1. Yan, Jonah chapter 1. At saka sa Ezekiel 33. Sige, basahin po natin, no? Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Pwede po ba tayo po ay tumayo? Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Jonah chapter 1, verse 1. Now, the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Verse 3, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Dito tayo sa Ezekiel chapter 33. Yan, Ezekiel chapter 33. Basahin po natin verse 7 hanggang 9. Ezekiel 33, verse 7. Let's read. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel. Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away unto them, how should we then live? Sabi dito sa verse 10, Therefore, thou son of man, speak. Ito po ang title ng ating message, Deliver the Message. Tayo po ay mag-pray. Lord God, O Heavenly Father, I thank you sa mensahe na ito. Tanging hiling ko lamang po maging
biyaya po ang mensahe na galing sa inyo. Naway tanging salita ninyo ang maipreach sa pulpito na ito. O Panginoon, ako ay hindi karapat-dapat. Salamat po sa dugo ni Heso Kristo. O itago niyo po ako sa cross, O Lord God. Mangusap po kayo. Speak, O Lord, sa amin. I pray na ang banal na Espiritu ay kumilos, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pwede po tayong umupo. Ayan. Alam ko marami na po tayong napakinggan na mensahe. At ito marahil itong maririnig natin ngayon ay napakinggan nyo na. No? Pero I hope magkaroon ng reminder sa atin kung gaano kaimportante na tayo ay sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. No? Dito po sa Jonah chapter 1 verse 1, makita natin, number 1, the command. May utos ang Panginoon. Ito sabi diyan, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai. May pinag-uutos ang Panginoon kay Jonah. Ano yun? May pinapadalang mensahe ang Panginoon kay Jonah. Gaya po ng ating title ngayon ang title nito ay Deliver the Message. So dapat i-deliver natin ang message. Pero bago mo ma-deliver ang message, kailangan matanggap mo muna ang message. Tama ba? Kagaya dito kay Jonah, dumating ang mensahe sa kanya. Eto ang tanong ko sa iyo. Natanggap mo na ba yung mensahe? May tanong ako. Kung ikaw ay mamamatay ngayon, pupunta ka ba sa langit? Sigurado ka na bang pupunta ka sa langit? Naku, kung hindi pa, kailangan tanggapin mo ang mensahe ng Biblia. Ang mensahe ng gospel. Ang ibig sabihin ng gospel, mabuting balita. Napakadami nating matututunan sa Biblia, pero ito ang pinakamagandang balita dito, na si Jesus namatay, inilibing, at nabuhay na muli para sa iyong mga kasalanan. Nako kaibigan, kung hindi ka pa nakakasigurado na pupunta ka ng langit, huwag kang aalis sa upuan na yan na hindi ka nakakasigurado kasi maaari kang makasigurado. Ito ang sabi ng Bible. Sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Tayong lahat ay makasalanan. Now, dito sa verse 2 nakikita na, arise, go to Nineveh, that great city, cry against it, for their wickedness is come up before me. Sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh sapagkat ang kanilang kasamaan ay sukdulan. Nakaabot dito sa akin. Masasabihin mo, teka lang, hindi naman ako ganun kamakasalanan. Sa tingin mo lamang yun. Sa tingin nating mga tao. Pero sa tingin ng Panginoon, hindi. Bakit? Kasi ang kabanalan ng Diyos ay sukdulan. At kahit anong bahid ng kasalanan ay kasuka-suka sa Kanya. Ayan holiness becometh thine house. Sa mata natin, yung kasalanan natin, maliit lamang. Pero sa mata ng Diyos,
Madumi yan. Sabi ah, ng Biblia, ang ating kabutihan ay isang maruming basahan sa mata ng Diyos. Alam niyo po yung maruming basahan na yon, yung tinutukoy doon? Ang tinutukoy na maruming basahan po doon ay yung basahan na pinangpupunas ng taong ketungin sa kanyang sugat. Nung panahon po ng dito sa Old Testament, may batas sila na ang isang ketungin hindi pwedeng makahalubilo sa mga tao. Kung ikaw man ay kailangang dumaan papunta roon at nandito ang siyudad, kailangan umikot ka dito. Hindi ka pwedeng dumaan dyan, maraming tao dyan, dito ka sa labas. Iikot ka talaga. Bakit? Ang ketong ay walang gamot. Pag ikaw ay may ketong, ang tingin sa iyo ng tao, isang bangkay na naglalakad. At ito ay nakakahawa. At kung sakali man na ikaw ay dadaan sa mataong lugar, kailangan sumigaw ka, unclean, unclean, unclean. Nang sa gayon sila ay tatabi. At ikaw naman, kung ikaw ay walang sakit, at ikaw ay nadumihan, no? Kasi yung basahan na yon, nandun yan sa labas ng syudad sa gate. Pinampupunas nila yan. Walang sugat. May custom sila. Pagtapos ng kanilang travel, may batya dyan, lilinisan nila ang kanilang paa, kanilang kamay. In fact, meron silang batas at custom o kaugalian. Hindi sila pwedeng kumain ang hindi naghuhugas ng kamay. No? Kung ikaw naman ay walang sakit at nadumihan ka, hindi papasok sa isip mo na gamitin yung basahan na yon. Yung filthy rag na yon. Hindi. Bakit? Lalo ka madudumihan. Mga kaibigan, ganon ang sinasabi ng Bible, yung kabutihan natin. For our righteousness is as a filthy rag. Ganon kabanal ang Diyos. At kung banal ang Diyos, hindi natin siya makakasama sa langit. Bakit? Banal siya Separate siya Sanctified. Ibig sabihin ng holy, set apart. Hindi siya pwedeng makasama sa kasalanan, sa marumi. Hindi. Ngayon, sasabihin mo, teka, hindi naman ako ganun kamakasalanan. Sabihin mo yan sa harapan ng Diyos. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Yung mga propeta maaninag lang nila ang Panginoon. Sabi niya, woe is me! I am undone! Propeta yun Namuhay ng malinis. Nakita niya ang kanyang harapan. Napakadumi. At kaya ang sabi diyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang ikalawang kamatayan, sabi sa Revelations 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Naku kaibigan, etong dahilan kung bakit mo tanggapin ang kailangan tanggapin ang mensahe. Ikaw ay patungo ng impyerno. Hindi ako nagsabi niyan Bible po. Lahat tayo dito makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Isa lang ang paraan para ikaw ay maligtas. Tumanggap ka kay Jesus Christ.
John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sabi nun, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Isa lang ang paraan para maligtas ka, si Jesus Christ. Siya yung namatay sa krus. Siya yung nagtubos ng iyong kasalanan. Dugo niya ang naging kapalit nang sa gayan tayo ay makapasok sa langit. With His stripes, we are healed. So kaibigan, kung hindi ka pa nakasisigurado na pupunta sa langit, kailangan tanggapin mo si Jesus Christ. Ganun lang kasimple yun. So nakita natin dito, number 1, the command. May command ang Panginoon kay Jonah. Ano yun? Jonah, meron akong mensahe. Pumunta ka sa Nineveh, that great city, sapagkat ang kanilang kasamaan is come up before me. Now, makikita natin sa Ezekiel chapter 33, verse 79, God expects us to obey. Ine-expect po ng Diyos na sundin natin siya. Na tayo ay gumawa. Sabi diyan, arise! Bangon! Punta ka sa Nineveh! Punta sa Nineveh! Yun ang ine-expect ng Diyos. Dito sa Ezekiel, makikita natin, sabi niya, O son of man, siniset kita bilang isang watchman. Nang sa gayon, magbigay ka ng warning sa kanila. So, ang ine-expect ng Panginoon, magbigay siya ng warning. Hindi niya ine-expect na magligtas. Hindi yun ang trabaho mo. Ang trabaho natin, sumunod. Sabi dito, kung ikaw, inutusan ko na magbigay ng warning, dahil sila ay masama, dahil sila ay may kasalanan, iniquity ang sabi. At hindi mo ito ginawa. Ito ang sabi, ito ang mangyayari. Sabi dito, sila ay mamamatay. Sila ay mapapahamak dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit ang kanilang dugo will I require at your hand. May pananagutan ka. May pananagutan ka dyan. Kasi hindi mo sinabi, hindi mo ginawa yung pinag-uutos ko. Now, kung inutusan kita, magbigay ng warning, ikaw ay pumunta, nagbigay ng warning, hindi sila nakinig. Sila ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, wala ka ng kasalanan doon. Ginawa mo na yung parte mo eh. Ang trabaho natin ay hindi magligtas. Ang trabaho natin, i-deliver ang message. Now, makikita natin, ano kaya ang nangyari dito sa storya ni Jonah? Sumunod kaya siya kaagad? Tingnan mo dito sa verse 3. But Jonah rose up to flee to Tarshish. Hindi siya sumunod. Mayroong disobedience. Pero in between the command, number 1, at number 3, the disobedience, may number 2. Ito ang number 2.
selfish reason. Meron siyang selfish na reason. Tingnan mo dito sa chapter 4, verse 1 to 3. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled unto Tarshish, for I know that thou art gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Meron siyang reason kung bakit hindi siya pumunta sa Nineveh. Ayaw niyang maligtas ang mga taga Nineveh. Sabi niya, Panginoon, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ikaw ay maawain, ikaw ay mahabagin. Now, bakit kaya meron siyang ganoon? Marahil dahil sa kanyang personal agenda. O marahil sa kanyang practical excuse. So meron siyang personal na agenda. Tingnan mo dito sa 2 Kings chapter 14. Balik tayo dito sa chapter 4 di ba? Chapter 4, sabi niya, hindi ba? Ito na yung sinasabi ko nung ako ay nandoon sa aking country. Etong si Jonah na to, mahal niya yung kanyang country. May pag-ibig siya sa kanyang country. Dito, sa Nineveh, wala. Bakit kaya? Meron siyang personal agenda eh. 2 Kings, yan, chapter 14, verse 23 to 27. Ayan, chapter 14, verse 23. In the 15th year of Amaziah, the son of Josiah, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria, and reigned 41 years. Sa verse 24, tingnan mo. And he did that which was evil in the sight of the Lord. Etong si Jeroboam ay isang masamang hari. He departed not from all the sons of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin. Pero dito sa verse 25, tingnan mo. He restored the coast of Israel from entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet which was of Gath Hepher. Dito sa 2 Kings, si Jonah ay ginamit ng Panginoon para magbigay ng propesiya na i-restore yung borders na kung saan naagaw ng kaaway sa Israel. Etong si Jonah ay patriotic. Masaya siya doon. Yun ay gusto niya. No? Yun ang gusto niya. Nananalo ang Israel.
Makikita mo sabi niya, hindi ba nung ako'y nasa country ko pa, ito na nga ba ang sabi ko? Bakit niya ngayon, bakit kaya ayaw niyang maligtas etong Nineveh? Tingnan natin dito sa Amos chapter 13. Amos chapter 13. Amos chapter 6. Verse 13 and 14. Now, si Jonah at si Amos ay contemporary. Nasa same time period. Si Amos, pinapakita dito dahil si Jeroboam ay isang masamang hari, may judgment ang Panginoon. Ye, which rejoice in a thing of naught, which say, have we not taken to us horns by our own strength? Nanalo sila Nanalo sila. Di ba? Sa pamamagitan ng kalakasan natin yan. Verse 14. But behold, I will rise up against you a nation, O house of Israel, saith the Lord God of hosts, and they shall afflict you from entering in of Hamath unto the river of the wilderness. Ito yung preach ni Jonah na naagaw nila na border from Hamath unto the river of wilderness. Mawawala na naman sa kanila yon. Mayroong isang nasyon na aatake sa kanila. At ikaw, Israel, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon mo, may judgment. Alam nyo ba kung ano yung nation na yan? Yan ay ang Assyria. Alam nyo kung ano ang capital ng Assyria? Nineveh. Alam ni Jonah, marahil ito ang sasakop sa amin. At ang Assyria ay mga brutal na tao. Makikita mo kung gaano yung ginawa nila sa Israel. Yung mga buntis, pinaglalaslas nila. Ganon ka-brutal tong mga to. Brutal tong mga Assyrians. Kaya nga sabi ng Panginoon Jonah, bumangon ka. Sukdulan ang kanilang kasamaan. Mayroon siyang selfish reasons, mayroon siyang personal agenda, at marahil masasabi mo, practical excuse kung bakit siya hindi sumusunod. Mga kapatid, pareho tayo ni Jonah. Meron tayong mga excuse. Meron tayong sariling agenda. Meron tayong selfish reasons kung bakit hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Teka lang, yung pamilya ko kasi, kailangan ako. Teka lang, paano na yung ambisyon ko? Teka lang, marami naman dyan na pwedeng tawagin. Pero, ang expectation ng Panginoon, susunod tayo. May plano kasi siya. No? Tingnan mo dito. Number 3, disobedience. Sa verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Imbis na pumunta sa Nineveh, papunta pa doon sa Tarshish. From the presence and went down. Alam mo, pabagsak ka talaga Kapag sumuway ka sa Panginoon, pabagsak ka talaga. And he found a ship going to Tarshish. Tingnan mo to. So he paid the fare thereof. Binayaran niya yung pamasahe.
Alam mo, pag tayo po sumusuway sa Panginoon, out of your own pocket, babayad ka. Tingnan mo na lang dito yung pagkakaiba sa ah, sa verse 4 dito. Ito pa, sa verse 4, oh. But the Lord sent out a great wind into the sea. May consequence. Ikaw na magbabayad, may consequence pa, may parusa ang Panginoon. Pero tingnan mo dito sa verse dito. The Lord prepared a great fish. Alam mo po, pag sumusunod tayo, ang Panginoon ang magpre-prepare. Na? Para makapunta ka doon sa dapat mong puntahan. Pag sinabing prepare, eksakto yan. Kailan dumating? Gaano kalaki yung isda? Gaano siya katagal doon? Prepare nga eh. Yun ang pinagkaiba kapag tayo, may sarili tayong agenda. Tayo ang nagbabayad. Pero pag nandun na tayo sa kalooban ng Diyos, ang Panginoon ang nagpre-prepare. Disobedience. Number 4, consequence o punishment. Sa verse 4, nakita natin dyan. And the Lord sent a great wind. Tingnan mo dito sa Job chapter 5 verse 17. Alam niyo po, kung ikaw ay anak ng Diyos at sumusuway ka sa Kanya, papaluin ka ng Diyos. Despise not thou the chastening of the Lord. Behold, happy is the man whom God correcteth, therefore despise not thou the chastening of the Almighty. Proverbs 3:11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Hebrews 12:5. Pare-pareho yan. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you, as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Alam niyo po, sabi niyan, huwag kang ma-deceive. God is not mocked. Whatsoever ye sow, that shall ye also reap. May consequence po. Etong isa sa palagi kong nagugustuhan na sinasabi ni Pastor Ramil eh. You can choose your sin, you cannot choose the consequence. Totoo yun. Nako. At dito naman sa chapter 2, ayan, may repentance na nangyari. And Jonah prayed unto the Lord his God and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord. Well, ito ang problema natin eh. Saka tayo sumusunod pag nahirapan na tayo eh. Sabi yan, affliction. Gusto pa ba natin ng affliction? And he heard me out of the belly of hell. Cried I. Nagtangis siya. And thou heardest my voice. Pinakinggan ng Panginoon. For thou hast cast me into the deep, into the midst of the sea, and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight.
Yet I will look again toward thy holy temple. Diyan tayo magre-reflect. Kung may nararanasan kang problema sa buhay mo, mag-reflect ka na ngayon. Tayo, kasama tayo doon. Teka, baka may pinagagawa ang Panginoon sa akin na hindi ko ginagawa. Bakit ako nahihirapan ng ganito? Malinaw naman ang sinasabi ng Bible, hindi siya nagagalak sa paghihirap ng kanyang anak. Well, bakit ako naghihirap ngayon? Dalawang bagay lang yan eh. Tinetest ka ng Panginoon kasi inihahanda ka niya sa blessing na parating. Sapagkat pag dumating ang blessing na hindi ka natetest, babagsak ka. At ito yung pangalawa. Kapatid, sumusuway ka sa ating Ama. May pinagagawa siya at hindi mo ginagawa. May personal agenda ka. Ngayon, andyan na ang palo. Despise not thou the chastening of the Lord. Bakit? Mahal ka kasi niya. Ayaw niyang magpatuloy ka dyan patungo sa distraction. Kasi ang patuloy na pagsuway sa Panginoon, isa lang ang kahihinatnan niyan. Distraction. Kamatayan. Kasi pag hindi ka na sumusunod, anak, uwi ka na dito. Kasi tayo ay liwanag sa mundong ito. May mensahe ang Panginoon. Ye are the light of the world. Ye are the salt of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya tayo nandito, yun ang dahilan. At kung hindi tayo nagliliwanag, uwi na lang tayo. Ba't pa tayo maghihirap dito? Ewan ko na lang kung si Jonah hindi to nagrepent, baka umuwi na talaga to eh. Baka ninuya na to ng isda. Hindi eh. Tingnan mo dito. So merong repentance and then may another chance. Ito, tingnan mo sa verse 10. And the Lord spake unto the fish. Kinausap niya yung isda. Uy, yung anak ko nagsisina, mabait na good boy na yan. Tama na. Pumunta ka na sa Ninive, handa na yan. Mabantot nga lang. Totoo, mabantot siya. Malang sa amoy. Siya na nagsabi eh. Sabi ni Jonah eh, grabe naman to. Mga seaweeds nasa ulo ko, nakapulupot sa akin. Nako. Baka isang indication yan, masangsang. Uy, nako. Baka hindi sumusunod to. De, joke lang ha. Nag-joke lang ako. Pero yun ang nangyari kay Jonah eh. No? Sabi nga ng Bible, di ba? Kahit ang panalangin ng isang backslider ay abomination. Di ba? Pero kapag ikaw sumusunod, ang puso mo tama sa Panginoon, wow, ang offering mo, mabangong halimuyak sa kanyang pang-amoy. Kahit anong ginagawa mo, mabangong halimuyak sa Panginoon. Lalabas ka mag-soul winning, tama ang iyong puso. Uy, ang bango niyan. Kumakanta ka dito sa choir, tama ang iyong puso. Mabangong halimuyak yan. Parang offering, sabi. Parang yung offering na sinusunog yung lamb. Ang bango niyan. May another chance.
Eto, tingnan mo sa verse 1 ng chapter 3. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Jonah, sige. Handa ka na eh. Nagsisi ka na eh. At nag-preach siya. At mayroong salvation na nangyari. Sa verse 5, Nineveh was saved. So the people of Nineveh believed God and proclaimed the fast. Put on sackcloth from greatest of them even to the least. Pati yung hari, nag-repent. Pati yung mga baka, linagyan ng sackcloth. Grabe, no? At nandun naman si Jonah, oh. Inaabangan niya eh. Kailan kaya darating yung judgment? Hindi dumating. Ayun. Nagmamaktol na siya. Sabi ko na nga ba, Panginoon, makapagin ka, patayin mo na lang ako. Pero ito, nagsimula kasi siya sa panalangin eh. Nagsimula siya sa panalangin. Ang daming naligtas. Sabi ng Panginoon, ano ka ba naman? Tama ba na magalit ka? Ilan dyan ang libo-libo, hindi nila alam ang kaliwa sa kanan? Doon sa halaman, nagagalit ka nung nasira. Now, ang ganda sana, kung tayo po, i-deliver natin ang message. Ito na po ang challenge natin, no? Magtatapos na po tayo. Ito ang challenge natin. Deliver the message. May mensahe po tayo, Mark 16, verse 15. Ikaw, o Christian, may gustong ipasabi ang Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel. Yan po ang dapat natin gawin. Ayan, fruitfulness in soul winning. Amen. Yan ang kailangan natin gawin. Hindi yung chismis. No? Alam niyo po, yan ang kailangan ng mundong ito. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh sapagkat sukdulan na ang wickedness. Alam niyo, tingnan niyo ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Pakibuksan. This know also that in the last days, perilous times shall come. Next. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning, never ever come to the knowledge of the truth. Newsflash, ngayon na yon. Hindi na perilous times shall come. No, perilous times came. We are living here right now, lovers of pleasure more than lovers of God, without natural affection, disobedient to parents, truce breakers, kaliwat kanan, nakikita natin yan. Ever learning, never, ang dami nating alam. Pero hindi natin mahagilap ang Panginoon. I'm talking about this society, ha? This world. Nabalitaan nyo yung bata sa Tacloban?
Pinagbabaril. 3 namatay. O 4 yata, no? 4 ba? 4. Ilan yung nasugatan? 11 daw? 5. Oh, hi. Kala ko hi sabi niya. Hi din. Hindi. No, mga kapatid. Ang kailangan ng mundo natin ay ang gospel. Pwede nating i-amend ang ating batas, ibaba ang age of accountability, o age of liability. Okay, that's not the solution, my friend. Ang solution ay si Jesus Christ. Now, ito ang challenge natin. Deliver the message. Tatanungin natin, how? Ito na. Number 1, pray. Pray. Diyan nagsimula si Jonah. And Jonah prayed. Ito, sabi nga sa Matthew 9:38, sa Luke 10:12, 10:2, the harvest truly is plenteous. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he may send forth more laborers. Sukdulan ng kasamaan, maraming mapapahamak. 2 lang yan. Magtanim ka ng magtanim, yes. Pero may pangalawa pa. Mag-pray ka, Lord, kailangan pa namin ng tulong. Send forth more laborers. Hindi namin to kayang lahat. Sabi nung nagtatanim doon sa magubasan, Master, mag-hire ka pa. Teka, wala na akong kakilala. Yung pinsan ko, pwede yun. Punta ka sa pinsan mo. Pinsan, huwag ka na batugan dyan. May trabaho tayo doon. Master, ang mahal ng talent fee niya. Ganun ba? Hindi pwede. Hindi ko kaya, pray pa. Master, hindi namin to kaya. O sige na nga, kahit mahal, sige. Lahat tayo may kanya-kanyang burden. Ipag-pray mo yung burden niya. Ipag-pray mo kung ano yung talent fee niya sa Panginoon. At kung hindi man, mag-pray ka baka iba pa, Lord. Ito ang problema natin. Una, hindi natin pinagpe-pray ng more laborers. Pangalawa, may mga laborers, hindi natin pinagpe-pray. Inaaway natin. Tayo mismo nag-aawayan. Pinagpe-pray ba natin to, si Brother Maneng? Laborer to . Si Pastor Ramil, pinagpipray ba natin ang ating pastor? Pastor natin to. Inaatake ng diablo to. Ang pamilya niya, pinagpipray ba natin? Pray ye the Lord of the harvest that He may send forth more laborers. Nandyan na sa atin yung sagot Siya yung gagamitin ng Panginoon to send forth more laborers. Ipag-pray din natin siya. Ipag-pray din natin yung staff natin. Mga teachers natin, mga choir members natin, mga orchestra players natin dito, mga deacons natin dito, mga Sunday school teachers natin dito. Pray! We are focused on our personal agenda. We do not pray. Number 2, set the schedule. Yan ang pangalawang dapat natin gawin. Set the schedule. Kasi kung minsan, plano lang yan, ay sige, sa susunod na. Ay teka, may exam pala ako. Ay, hindi, mag-set ka na schedule. Isulat mo yung schedule.
Etong oras na ito, lalabas ako, mamimigay ako ng tracts, sasama ako sa visitation. Set the schedule. Kasi kung plano lang yan at wala yan sa schedule mo, busy ka. Andyan si Facebook, kumakaway sa'yo, halika dito, pansinin mo ako. Andyan si Netflix, uy, ang ganda, panoorin mo ako. Andyan si Barkada, basketball tayo. Marami kang pwedeng gawin. Kung hindi mo yan ilalagay sa schedule, makakalimutan mo yan. Magugulat ka, matanda ka na, hindi ka pa nakakakuha ng isang kaluluwa. Una, pray. Pangalawa, set the schedule. Hulaan niyo kung ano yung number 3. Pray! Yun ulit. Mag-pray ka ulit. Alam mo, hindi mo to kaya sa iyong sarili. Hindi natin to kaya. Yan ay gawain ng Panginoon. Ipag-pray mo, naset mo na yung schedule, pray ka. Lord ka ulit. It's not your work. It's the work of the Lord. You cannot do it by your own power. Kung kaya mong talunin si Satan, nagkakamali ka. Mas malakas siya sa'yo, mas makapangyarihan siya sa'yo, mas matalino siya sa'yo. Ang kailangan mo, ang power ng Holy Spirit. You cannot do it by your own power. You pray. You pray. That's what we need to do. Number 4. Hulaan nyo. Pray ulit. Pastor, uwi na po ako. Dinuloko ako eh. Joke lang po. Number 5. Go! Do it! Go ye therefore and preach the gospel. Nag-pray ka na, nasa schedule mo na, gawin mo na. Ano pang hinihintay mo? Maraming excuse. Excuse. Wag. Gawain mo na lang. Wag ka na, sabi nga sa Bible eh. Wag mo nang isipin kung ano yung sasabihin mo. Ang Holy Spirit magpapaalala kung anong dapat mong sabihin. Hindi ka dapat nag-worry. Hindi tayo inutusan na mag-worry. Inutusan tayo na mag-pray. At inutusan tayo na humayo to go. Jonah, arise and go to Nineveh. Number 5. Pray. Tama kayo dyan. Pray. Tingnan mo dito sa Luke chapter 11. Luke 11, verse 5. And he said unto them, which of you have a friend shall go unto him at midnight and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Friend, pahingi akong tinapay. For a friend of mine in his journey, may bisita ako ngayon, is come to me, I have nothing to set before him. Wala akong maiahain. Nakakahiya. 7, and he from within shall answer, trouble me not, the door is now shut. Shupi! Tulog na kami. Lumayas ka dito. Sarado na yung pinto, hindi mo nakikita. Patay na yung ilaw. Nagbibisita kami ni Ma'am Isa. May sakit pa naman yon. Natural yon. Pag nakita mo, pag ginabi ka na at patay na yung ilaw, ay hindi ko na kinakatok. Kasi ano na istorbo. Alam mo yun? Pera na lang kung importante. Nagmamaneho ako. Mali yung nasabi ko. Sabi ko, ay, batay na si so and so. Hindi ko sinabi.
Sabi naman ni Ma'am Isa, grabe ka naman! Hindi, ay, sorry. Ang ibig ko sabihin, yung ilaw, patay na yung ilaw. Kasi nakita ko yung bahay, patay na. Ay, patay na si Sister so-and-so. Diretso na tayo. Sabi ni Ma'am Isa, grabe ka magsalita. Pero pag patay na ang ilaw, ito yung sabi niya, patay na ang ilaw. Lumayas ka. Pero ito, sabi diyan, patuloy siya, friend, ikaw naman, di ba magkaibigan tayo? Nakalimutan mo ba ng grade 4, pinahiram kita ng lapis? Friend, sige na, parang awa mo na. Sabi dito ni Jesus, bumangon yung kaibigan na yun, hindi dahil magkaibigan sila, kundi makulit tong isang to. Tumahimik ka na nga, o ito na yung tinapay, saksak mo sa baga mo. Pero dito pinapakita ang importansya ng panalangin. Sabi dito ni Jesus, paano pa kaya ang iyong ama na nasa langit? Na kung ikaw nang hingi ng tinapay, hindi ka ba niya bibigyan hanggat gaano karami ang iyong kailangan? Ayan, oh. Give him as many as he needeth. Kung ang anak mo nang hihingi sa iyo ng tinapay, bibigyan mo ba ng ahas? Sabi dito, lalo na ang iyong ama. Yes, pray. Ganun ka-importante ang prayer. Na nakakalimutan natin kung minsan. Sa dami ng ating ginagawa, prayer ang unang nahuhulog. Nawawala sa listahan ng ating dapat ginagawa. Bakit? Hindi kasi nakikita ng tao yun eh. Pero nakikita yan ng Diyos. At makikita mo ang resulta pag ginawa mo yan. Number 6, follow up. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Baptizing them. Sige, follow up ka. Hindi siya tumanggap, balik ka. Tumanggap na, follow up mo pa rin. Itong natatandaan ko dun sa sinasabi palagi ni Pastor Toquero noon. Always leave the door open. Kung hindi man yan tumanggap ngayon, magbigay ka ng opportunity na makakabalik ka. Baka sa susunod na week. Pwede po ba sa susunod, bisitahin ko po ulit kayo next week? Okay lang po ba yun sa inyo? Huwag ka makikipag-away. Kung minsan hindi tumanggap, na-o-offend tayo eh. Sungit nito. Pahala kayo kung mapupunta ng impyerno. Tamaan ka ng kidlat. Pagpipray ko yan. Wag! Wag! Ibang prayer. Tukoy natin dito. Follow up. Number 6. Number 7. Ano kaya? Pray. Pray. That's right. Pray. Tingnan mo yung John 15. Anong sabi dito sa John 15? Ito yung verse 4 to 8. Abide in me and I in you. Sabi ng Bible, you cannot bear fruit. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Hindi mo kayang mabunga except you pray. Kahit ilang beses kang bumalik dyan, kung hindi mo pinagpe-prayan, sayang. Pwedeng makulitan siya sa'yo, sumama sa church. Pwedeng maligtas kasi may ibang nagpe-pray. Ikaw, pinag-pray mo ba? 6. Next verse, 5 and 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them
and cast them into the fire, and they are burned. We need to pray. Number 8, disciple them. I-disciple natin sila. Yayain mo sa choir. Yayain mo sa Bible school. Teaching them to observe all things. Alam niyo po, kung paano ako nag-Bible school, aksidente lang eh. Third year college ako doon. Matend ako dito. Sabi nila, Brother Joselito, at saka ni, pag narinig mo na yung pangalan na Brother Joselito eh, saka si Pastor Japet, alam mo na may kalokohan yan eh. Hindi ko naman sinasabing palaging gano'n pero sabi niya, Brad, sa Monday, may swimming tayo. Sama ka? Ako naman sumama. Wow. Kanya-kanyang baon Ayun, baon, swimming. Puro mga lalaki. Alam mo baon namin lahat? Puro kanin. Grabe. Sabi ko, na-scam ako dito mga ito, puro kanin. Buti na lang pinabaunan ako ng nanay ko ng adobo. May kanin at adobo, pero lahat kami puro kanin. Bring your own baon. Sana sinabi nyo na lang, bring your own kanin. Ini-scam talaga ako nito eh. Eto pa pala. Yun pala ay outing para sa mga Bible school students. Eto, sabi nila sa akin Brother, sumama ka na sa outing ng Bible school student Ibig sabihin yan, mag-e-enroll ka na. Ano? Sabi po. Wow! Sigurado ba? Oo na lang. Pero hindi ko pinagsisihan yun. Dami ko natutunan. Madali, hindi po madali. Nag-aaral pa ako noong time na yun eh. Disciple nyo. Nataalala ko si Pastor Japet eh. Hindi pa siya pastor noon eh. Sabi niya, tuturuan kita mag-soul winning. Ay, pambihira. Doon pa yun sa old building eh. May room doon, isang room doon. Kuha siya ng whiteboard marker. Ay, alam mo, tinuruan niya ako kung paano ng soul winning, yung message of salvation. Akala mo buong congregation yung tinuturuan niya eh. Ako lang mag-isa sa room na yun. At alam mo ba, for all I've seen and come short of the glory of God. Sabi ko, ako lang naman nag-iisa dito Bakit parang buong congregation yung kanyang tinuturuan? Well, ganun. Disciple them. Lastly, pray. Yes, pray. Buksan natin to, last na to. Paumanhin kung mahaba tayo ngayon. Luke chapter 10. Verse 38. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came unto him and said, Lord, dost thou not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Verse 41. And Jesus answered and said, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Sabi niya, one thing is needful.
Alam niyo po, maganda na nagso-soul winning tayo, nagfa-follow up tayo, may ministry tayo, may orchestra tayo dito. Huwag mong isacrifice yung fellowship mo kay Jesus Christ. Never sacrifice your fellowship with Jesus Christ dahil sa mga ginagawa mo. Thou art cumbered and troubled about many things. Ang dami mong ginagawa dyan. Okay, marami kang ginagawa para sa church. That's good. Huwag mong isacrifice yung fellowship mo kay Jesus. One thing is needful. Kailangan mo yun. Kailangan mong umupo sa paanan ni Jesus. Abide in me, sabi ni Jesus, and I in you. Alam niyo po, nasubukan ko na po yan. Nasa ministry ka. Matagal po ako naging second hand sa ordineta ni Pastor Galian. Alam ni Pastor Ramil yan, ang second hand, maraming trabaho yan. Siya ang shock absorber ng pastor. Dapat lang. Kasi importante yung mensahe ng pastor. Importante yung office niyan eh. So kung may problema, as much as possible, kung kaya kong i-absorb ko yan. Ito nga yung sabi ni Pastor Galian eh, one of us needs to wear the white hat and one of us needs to wear the black hat. Bilang second man, you need to wear the black hat. Nang sa gayon, magawa ng pastor yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Sana kayo, ganun din kay pastor ha. Somebody needs to wear the black hat for him. Pero ito ang naging problema eh. No? Kapag ka marami kang ginagawa at nakalimutan mo yung fellowship mo kay Jesus Christ, mapapagod ka, manghihina ka, madi-discourage ka. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Isa lang ang paraan para hindi ka mapagod, hindi ka ma-burn out. Huwag mong kaligtaan yung fellowship mo kay Jesus Christ. He is the author and finisher of your faith. Siya yung simula niyan eh. Sa Kanya tayo nagsimula kung paano tayo naligtas. Ginagawa din natin lahat ng ito para sa Kanya. The sad part sometimes, yun ang nakakaligtaan natin. Yung fellowship natin kay Jesus Christ. I hope ito po ay naging blessing po sa atin. Alam ko po, simple po itong message na ito. Isa lang ang challenge sa atin. Deliver the message. Do it with prayer. Pastor? Amen. Testing. Okay, so dumako tayo sa ating invitation, but doon sa invitation, dalawa yung gawin natin. Na-emphasize kanina yung salvation regarding doon sa message. The main message dito po sa church is no other than the message of salvation. Kaya karamihan po sa amin is nakarinig nito. Kaya at mga member ng Laloma Baptist Church, sabi ko nga, hindi ang pagiging member ng church sa makakalapagligtas, kundi ang Panginoon Jesucristo. At kung meron mga ditong first-time visitor na wala pang katiyakan ng kaligtasan, una sa lahat, you need to realize na yung kasalanan ay marumi sa harapan ng Panginoon. At kahit na sabihin mong konti lang nagawa mong kasalanan sa harapan ng Diyos, makasalanan ka. At kahit isang kasalanan, patungo pa rin tayo sa impyerno. Kaya po sa mga bisita po natin, kung kayo po ay wala pang katiyakan, the first message that you need to hear
clearly is the message of salvation. Mamaya po during the invitation, gusto namin imbitahan kayo na itaas mo ang kanang kamay mo para bigyan ka namin ng counselor para may mag-share sa'yo kung paano mo tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Sa ating mga ligtas naman po, yung message kanina is about Jonah. May message tayo, meron tayong pinakagawain, no? Kung tatanungin mo ang Panginoon, anong pinakamahalagang trabaho na dapat gawin ng isang Kristiyano? Maraming ministry sa church. But the most important most important work na kailangan natin gawin is to deliver the message. And that is the message of salvation. Ngayon, marami tayong reason. And sometimes, kanina nga, natatawa tayo doon sa itsura ng tawag dito kung paano i-describe ni Pastor Tani regarding kay Jonah. But honestly speaking, ganun tayo eh. Kaya nga kanina, in-emphasize eh. And I think the main message is excuse natin yung pito na to. Pero pakibalik nga doon sa may isa, yung pinakamahalaga doon is anong gagawin natin? We have the command. Okay? We have the command. So you need to pray na gawin mo yon. Then set a schedule, pray again na magawa mo yan, then gawin mo na yan, pray mo ulit na maging consistent ka dyan, maging faithful ka dyan, then follow up, no? At mahalaga ito eh, I thank God for a lot of new faces sa church. Kaya kanina pumunta ako dun sa taas kasi may mga nakikita ako mga bagong faces and I pray na kayo mga member din, tingnan yung mga bagong sa church. And I thank God dun sa mga member na nakikipagkaibigan and mga men sa church. Marami po tayong mga bagong men dito sa church. At ganoon din sa mga ladies, mga married, mga young people. We need to follow them up, then disciple them. At dun sa in-between, we need to pray na gawin natin ito. Kasi ang diablo, ang ganda ng ginawa eh, no? Puro may pray na sinimulan sa prayer, pinalaman talaga sa prayer because kung hindi natin ito gagawin, ang diablo, matalino siya. Babalik ulit tayo dun sa excuses. At kung mayroong mga bagay na problema sa buhay mo, the main thing, gusto mong mawala yung problema mo, sabi nga ni Pastor Doug, gawin mo yung main business of God. And that is delivering the message of salvation. So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi na natin patatagalin ating invitation, but if God spoke to our hearts, iba yung, alam ko sa bawat message, meron at merong pinangusap sa'yo. Very clear. Alam ko, hindi ito nagkataon. Hindi ko nasabi kay Pastor Tani yung pinaka-team this month. Pero tumugma. Actually, yung message ko rin mamaya, tugma din about soul winning. Pero isang bagay na makikita natin dito, ang Panginoon talaga yun yung message eh. And I know na hindi ito pinabricate, hindi ito nilayon lang ng tagapagsalita, kundi pangungusap talaga ng Panginoon. Kaya habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, tayo mga Christian, may mga excuses ka ba in not winning souls? Pinag-iisipan ko yung mga isang bagay na pinag-iisipan ko ngayon, Lord, give us direction, give us yung mga things na ideas. Ano yung mga gagawin natin for the next days, for the next weeks, months, and years para magawa natin ang kalooban ng Panginoon? I pray na maging tender yung heart natin na gawin natin ang kalooban ng Panginoon. At kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, again, kaya nandito ka, mahal ka namin, mahal ka na nag-invite sa'yo, at gusto ng Panginoon na makakilala ka sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, taas mo ang kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba? Dito sa taas, dito sa baba, kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, taas mo ang kanang kamay mo, i-share lang namin sa iyo ng panandalian. Meron ba? Meron ba? I think kailangan ko na isang babae na Sister Divine. Taas mo lang yung kamay mo sa sayon. Kailangan ko na isang babae. Then, meron ba dito? Sinong gusto mong tumanggap? Kung gusto mong tumanggap? Okay, sige. So, I think, Brad, ito, parang nag-ano tong apat din. Pakiano na lang sila. So, babae, kailangan ko ng lady. Sister Rosmin Chay. Kailangan ko pa na isang lady na kung kaya niyong mawitnessan. Okay, so maraming salamat.
So meron pa ba? Meron pa ba? Taas ang kamay. Kung meron pang gustong tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron ng 5. Merong 5. And I thank God from time to time sa ating service, may mga nagtataas ng kamay, inasisave. At yan ang pinakaminsahe na kailangan natin marinig kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Church, isa sa ano natin ngayon is the crown of rejoicing. At ang crown of rejoicing is for soul winners. Ang crown of rejoicing is for those people na nag-aalaga, nagme-mentor, nagtuturo. Parang isang tao makakilala sa Panginoon at manatili siyang matapat sa Panginoon until such time na siya rin ay maging tree of life. Ibig sabihin, nagso-soul winning din. Okay? Church, kung ang Panginoon nag-concentrate sa 12, hindi naman sinasabi na mag-concentrate ka ng marami. Kung anong kaya mo. Kung ilan ang kaya mong ma-disciple. But make sure disciple somebody every year. Meron kang matulungan, meron kang madala sa Panginoon. Ordinary members, pwede mong dalhin palagi yan sa church. Okay? Ang mga bisita mo. May mga places na ikaw lang makakapunta. Ikaw lang pwedeng gamitin ng Panginoon. Okay? Balik natin yan. At ako personally, I thank God na dito from time to time, pumupunta ako ng PNU tapos sinusubukan kong mag-commute, sinusubukan kong maglakad, sinusubukan kong bumalik sa dati kong ginagawa. Why? Ibang-iba pa rin yung makimingle ka sa tao. Yung makakapunta ka sa iba't ibang ano. Then you will see a lot of opportunities. Masharean mo lang yan, mabigyan mo ng gospel tracts. This time, meron tayong malalabas na bagong gospel tracts, yung Smile. Smile, Somebody Loves You. Gagawa tayo ng mga bagong mga gospel tracts na different approaches. But ang pinaka-goal natin dito, useless ang gospel tracts kung wala namang mag-share. Amen? Amen? So para makarating yan sa kamay ng ibang tao, there is somebody na kailangang lumayo para magbigay ng gospel tracts. Last time, nung pumunta kami ni Hannah, nagpa-enroll siya, ay nakita namin yung isang babae na nandun lang naka face mask, naka sombrero. May edad na. Pero nagpagawa siya. I think para sa tingin ko, hindi yun gospel tracts ng kanilang church, kundi I think siya mismo nagpagawa nun kasi ibang klase yung ang gandang klase ng gospel tracts. Pinapamigay niya sa lahat ng dumadaan sa LRT. Okay. So ang ganda ko minsan, siguro pag-pray natin minsan, para magkaroon tayo ng burden uli sa kaluluwa, kuha ka ng gospel tracts, tayo ka saglit doon sa LRT. Kahit na kumuha ka ng ganito kakapal, sa isang iglap yan. Ubos. Pero alam mo yung makakita ka ng tao na may magre-reject, pero meron at meron tatanggap. Amen? Amen? Hindi natin ang trabaho ang magligtas. Ang trabaho natin is mag-share ng message, i-deliver yung message. Amen? Okay, so tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po, Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa dinidin na 5, Panginoon, para sa kaligtasan. At ganoon din po sa lahat ng mga gumawa ng pagpapasya. Lord God, maraming salamat po. Lord, I pray na patuloy niyo po kaming hipuin, patuloy niyo po kami i-challenge. Bawat isa po sa amin, Panginoon, mula po sa akin hanggang sa pinaka-list member. I pray, Panginoon, na bawat isa sa amin is magkaroon ng bahagi. Kami po, Panginoon, ay tunay po na magkaroon ng opportunity din po na ng kalakas ng loob, Panginoon, para i-share, Panginoon, ang inyong salita. Inviting them to church, whatever things, Panginoon, na madala namin sila sa Panginoon at ganoon din po na makakilala sila sa inyo. Whatever means, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, na maging masunurin at hindi po kami maging katulad ni Jonah na tumakas. But we are thankful, Panginoon, because you gave him a second time or second chance. At I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na kapag binibigyan niyo po kami ng opportunities, tulungan niyo po kami to grab the opportunity to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Palayan niyo pong muli, Panginoon, ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.